Grabe naman yung Oliver na yan. Imbes na tulungan ka niya ng mga oras na down ka at maraming problema ay mas pinili niya pang humarot sa ibang babae. Parang iniwan ka na niya sa era nun ah. Naku, mabuti na lang hindi pa kayo kasal na dalawa. Dahil pakiramdam ko, asawa ka lang niya kapag maayos ang sitwasyon ng buhay niyo. Pero kapag puro problema ay puro panunumbat na makukuha mo, toxic siya. Buti hiniwalayan mo na. Inis na sambit naman ni Chad sa akin. Nararamdaman ko naman na galit talaga sila para sa akin dahil sa ginawa ni Oliver. Grabe yung boyfriend. I mean, ex. He's manipulative na nga. Cheater pa. And I can't believe that the woman he's currently with is aware that the fact that Oliver has a dumb girlfriend. And yet, she still accepted it like it's fine. Bitch, if I was there, I'm going to throw hands to the both of them. Iritang sabi ni Venice. True, bestie. Hindi dapat ganyan. Kung aware ka na may jowa na yung nanlalandi sa'yo, be respectful and decent enough to turn him down. Much better kung sasabihin mo sa jowa nila na ganoon ang ginagawa. Hindi pa rin ako makapaniwala na may mga tao nag-e-enjoy manira ng relasyon ng ibang tao. Like, what's the merit? Anong napala mo bukod sa pagiging tanga? Naiirap na sabi ni Chad. Hindi naman ako nakapagsalita. Nasabi na nilang lahat ng nararamdaman ko. Hanga din ako si Vian eh. Ang kalmado mo habang nakikipag-usap sa kanila. Kasi kung ako iyon at nahuli ko sila sa akto, langiya nila, tumakbo na sila kasi pagbubuling ko silang mga walang hiya sila. Natawa kaming dalawa ni Chad sa pagtataas ng boss ni Venice. I appreciate it though. Galit na galit sis, ikaw bang niloko? Mas kalmado pa sa'yo si Vian eh. Lalo ako natawa dahil sa sinabi ni Chad. Uminom na ako ng alak kasunod yung juice pampatanggal ng mapait na lasa. Ayoko lang magsisigaw kahit sobrang galit ko. Kasi pakiramdam ko mas walang kahahantungan kung magpapadala ako sa galit ko. Masyado na ako na-drain nang makita siyang may kalandiang iba. Parang ayoko nang maubos pa ang sarili ko kapag sumigaw pa ako dahil sa galit ko. May hinahong sabi ko naman sa kanila. May kasama ka hindi ba? Sabi mo kasama mo yung friend mo. Anong ginawa niya? Pinanood lang kayo roon? Kung akong kasama mo, sasabunutin ko yung babaeng yun. Ang kapal na mukha. Nanggigigil talaga ako sa kanya. Siya na nga iyong kabit, siya pang malakas sa loob. Muling uminom sa Venice. Kita ko ang pamumulan ng kanyang pisngi. Hindi ko alam kung dahil ba sa alak o dahil sa galit niya. In fairness naman kay Vienna, sobrang klase ng ginawa niya na parang hindi niyo ako maaapi dahil may class ako at kayo wala. Bongga, bet ko yun. Feeling ko asar na asar sila sa pagiging kalmado mo. Pumapalakpak na sabi ni Chada. Napatango naman ako at napangiti sa kanya. Today is Oliver's slender party. Itinaas na Venice yung baso niya. Ayoko makipagtagay sa kanila ay wala na akong nagawa kung hindi itaas din ang aking baso at sabayan sila Venice. Akala ko kanina ay mas magiging maayos ang aking pakiramdam at makakapag-isip ako na maayos kung pipiliin kong mapag-isa. Iniisip ko kasi na magiging klaro ang kaisipan ko kung mag-isa lamang ako. Ngunit nagkamali ako. Ngayong nandito sina Venice at Chad ay doon ko lang napagtanto na mas gagaan pala ang loob mo at mas magiging mabuti ang pakiramdam mo kapag may mga taong handang makinig sa iyo at damayan ka sa kung ano man pinagdadaanan mo. Anyway, may chismis din kami. Putulin muna natin yung tungkol sa ex mong walang kwenta. Sabi ni Chad. Tumingin naman ako sa kanya. Nag-aabang kung ano sasabihin niya. Hindi ba ipumasok nga kami kanina sa opisina? Nagpunta kami ni Venice sa 25th floor para sana magpapirma ng mga dokumento. Kaya lang sabi ni Becca ay wala pa raw si Sir at sa Monday pa makakabalik ng opisina. E di wala kami nagawa kung hindi ang iwanan na lang kay Rebecca yung mga dokumento. Tapos napakwento na rin kami sa kanya. Uminom uli si Chad kaya't si Venice na nagpatuloy ng pagkukwento. Itinanong namin kay Becca kung totoo yung nabalitaan natin na maraming tinanggal si Sir sa admin. Ang sabi ni Becca ay oo, totoo raw. So tinanong namin kung anong rason. Ang sabi ni Becca ay dahil nagpapakalat daw ng mga maling impormasyon. Ang galit daw talaga ni Sir na makilala yung mga nagpapakalat ng kung ano-ano mang chismis. Tapos sabi pa ni Rebecca ay nag-iingat si na Sir ngayon kasi may spy raw sa kumpanya na nagbibigay ng mga impormasyon sa mga kalaban ni na Sir. Yun ang nakakuha ng aking atensyon kaya napatingin ako kina Chad. Dahil lahat naman ng sinabi nila sa akin ay alam ko na. Yung spy ang pinakagusto kong malaman. Oh, sino raw? Nakilala na ba kung sino yung spy? Nakita ko ang pagsimangot ni Chad bago umiling. Hindi pa nga.
Kaya nga natatakot din si Becca dahil baka kung ano na impormasyon ay binibigay nito sa mga kalaban ng mga bilyante. Ay nako, mag-iingat siya at magtago siyang mabuti dahil kapag nahuli siya ni Sir, baka iharap agad siya kay Satanas. Nag-high five silang dalawa ni Venice. Pilit naman ako napangiti para kunwari ay nakakasabay ako sa pagbibiro nila. Kung hindi pa nakikilala yung impostor sa kumpanya, ibig sabihin ay maaari ulit mangyari sa akin iyon o sa kahit na sinong empleyado ang mapangit na naging karanasan ko. Good morning, ma'am. Iyon ang bati sa akin ng guard nang makapasok ako sa building. Nginitaan ko rin naman si at binati. Naghihintay ako ng panibagong elevator dahil puno na iyong nauna kanina. Bumukas ang pangalawang elevator kaya agad ako sumakay rito. Nakatingin ako sa aking phone at nagcha-check ng emails. Dumating na iyong shipment ni Bricks. Ano ba iyan? Umagong-umagay kinakabahan na naman ako. Good morning, sir. Naririnig kong pagbati ng mga kasama ko rito sa elevator ngunit masyado akong busy sa pag-iisip kung ano maaaring mangyari sa akin kapag nahuli ang shipment na ito. Kaya hindi ko magawang batiin kung sino man iyong kasabay namin sa elevator. Too early to be busy, Miss Miranda. Nalakang ako mga mata habang nakatingin pa rin sa aking cellphone. Kinilabutan agad ako nang marinig ko ang boses na iyon. Alam na alam ko kung sinong nagmamayari ng malalim na boses na iyon. Tumingin ako sa kanya. Nalalaki pa rin ang mga mata. Nakangisi lang naman siya habang nakatingin sa unahan. Agad ako yumuko sa kanya at binati siya. Good morning, sir. Hindi ko talaga siya napansin. Hindi ko nga napansin ang pabango niyang kanina ko pa pala naaamoy. Sobrang occupied ako sa ginagawa ko. Kasi naman, marijuana lang naman ang laman ng importation nila ngayon. Sino kayang hindi kakabahan? Hindi naman legal sa Pilipinas ito. Why are you staring at your phone? It's too early to look pale, Miss Miranda. Nakangising bulong niya sa akin. Napatingin ako sa mga kasabay namin. Hindi naman nila kami napapansin kaya siguro hindi nila kami naririnig o baka naman nagpapanggap lang sila na hindi kami naririnig. Pero mamaya ipagchichismisan na nila kami. Dumating na siya, sir. Bulong kong pabalik sa kanya habang may pilit na ngiti sa akin labi. Ayoko nalang ipahalata sa kanya na kinakabahan ako dahil alam ko na pagtitripan niya ako at mas lalo lamang niya akong aasarin. Sino? Hindi pa rin nawawala, nakakainis ng ngiti niyang iyon habang diretsyong nakatingin na para bang hindi kami nag-uusap na dalawa. Napangiwi ako sa sinabi niya. Alam ko naman na nakita na niya iyong email ng shipping line sa kanya. Imposibleng hindi niya pa nababasa. Marie, hindi ko matuloy na marijuana dahil baka may ibang makarinig. Napansin ko ang marahang pagtawa niya bago tumighim. Sinong Marie? Tumingin siya sa akin. Nakataas ang isang kilay. Sinasabi ko na nga ba? He's teasing me. Marijuana. Ibinuka ko ang bibig ng walang inilalabas na boses. Pinagbastan niya naman ako sa ginagawa ko. Maya-maya pa'y itinakip niya ang kanyang isang kamay sa may labi niya at nag-iwas ng tingin. Tumatawa. Kinagat ko ang aking labi sa irita sa kanya. Umagang-umagay inaasar niya ako. Partida na. Kararating lang din niya galing sa business trip niya ha. Bumukas ang pintuan ng elevator at bumaba na yung mga kasama namin. Natira na lang kaming dalawa ni Bricks sa loob. Napapairap ako at kinukulam ko siya sa aking isipan dahil sa pang-asar na ginawa niya sa akin kanina. And you'll declare it as what? Anong ibibigay mo na item sa'yo para sa marijuana? Yun ang una niyang itinanong nang kami nilang dalawa ang natira sa elevator. Reagent, sir. Okay na rin po mga permit. Galing FDA. Wala naman pong kailangan na COR kaya't hindi nahirapan ang supply chain natin na kumuha nito. Tumangutang ho si Bricks sa aking ginawang paliwanag. Good, then. Kung may papipirmahan ka, you can come to my office until 10 o'clock. I have a meeting at 11. Tumango ako kay sir at magalang na nagpaalam. Bumukas ang elevator at lumabas na ako. Para na naman ako nakahinga ng maluwag nang makalayo ako sa kanya. Lagi na lang ganito ang nararamdaman ko sa kanya sa tuwing malapit siya sa akin. Parang akala mo ay hirap na hirap akong huminga. Nang makarating ako sa opisina ay agad ako nagsimula sa pagtatrabaho at dahil via air ang shipment nilang iyon ay nagmadali ako mag-lodge. Naiayos ko na naman ang lahat kaya ilalodge ko na lang. Mabuti na lang talaga at ginagawa ko in advance ang lahat ng trabaho ko. At least, hindi ako nagpo-procrastinate at natataranta. Agad kong ibinigay kina Kuya Chris ang para sa naiya dahil alam ko na rin na alam nila ang tungkol sa illegal na shipments ng mga bilyante. Sinabi ko na rin sa kanila. Tumango naman sila at nag-thumbs up.
Sabi sa akin ni Louie ay lahat ng head ng bawat port, South, North at NAIA ay alaman tungkol sa ginagawang smuggling na sir. Kaya okay lang kung bibigyan ko sila ng babala na isa sa shipments nila ang smuggled goods para alam nila at hindi sila mabigla kung magkahulihan man. Magtatanghalian na nang matapos ako sa shipments na dumating ngayon. Naibigay ko na rin sa mga processor ang mga dokumento para maayos na nila. May meeting sa sir ngayon ano? Magpapapirma pa naman ako. Ano kayong oras ang tapos ng meeting ni sir? Nakangusong tanong ni Venice habang nakatayo sa gilid ng kanyang lamesa at may hawak na dokumento. Itanong mo na lang kay Becca o kaya iwanan mo na lang sa kanya. Papapirmahan naman niya iyan kay sir kapag tapos ng meeting eh. Sambit naman ni Chad na natiling nakatingin sa kanyang desktop dahil sa kanyang ginagawa. Oo nga, dadalhin ko na lang ito kay Becca. Nagpaalam muna sa amin si Venice at umalis na ng opisina. Kinuha ko naman iyong iba kong natitirang shipments na hindi pa dumarating. Chinek kong muli kung kailan ang dating nila at agad na isunulat iyon sa likod ng bawat envelope para hindi ako malito. Kung sinong darating ngayong week at kung alin ang matagal pa. Holy shit! Napatingin ako kay Chad dahil sa pagsigaw niya. Nalalaka ang kanyang mga mata at nakatakip siya sa kanyang bibig dala ng pagkabigla niya. Ano nangyari? Pangangamusta ko sa kanya. Kitang-kita ko naman ang panggigigil sa mukha ni Chad na para bang may handa na siyang sakalin. Nagbigay ng bagong dokumento ang supply chain specialist ko. Langiya. Ramdam na ramdam ko ang gigil sa kanyang boses. Abandoned na yung shipment. Walang advance documents na ibinigay. Nakarating na pala 3 weeks ago yung shipment. Nagulat ako nang bigla siyang tumayo sa kanyang kinaupuan at akmang magmamarcha palabas ng opisina. Saan ka pupunta? Tanong ko sa kanya. Nilungon ako ni Chad at sarkastikong umiti. Ako'y may sasabunutan lamang sa supply chain department at hindi na natutong kailangan natin ng advance documents dahil may mga abandonment tayong tinatawag. Hindi lang naman mga taong inaabandona, no? Sasakalin ko talaga itong si Anika. Hindi na natuto. Chad exclaimed, storming out of our office. Napangawi naman ako. Si Anika ata ay yung sa supply chain na nagbibigay sa kanya ng mga dokumento ng mga shipments niya. Mabuti na lang sa akin ay lagi may advance documents at wala pang naa-abandon. Ang hirap pa naman magpa-process noon. Oh my God, Vienna! Bigla na lang pumasok si Vinny sa pintuan na para bang may humahabol dito. Napakunot ang noo ko sa inakto niya. Hinahapo naman siya lumapit sa akin table. Ano nangyari sa'yo, Venice? Tinakbo mo ba mula 25th floor? Papunta rito? Pagbibiro ko dahil sa itsurang meron siya ngayon. Humugot pa siyang muli ng malalim na paghinga bago tumingin sa akin. Yung boyfriend, yung ex mo na sa taas. Naglaho agad ang bahid ng saya sa aking muka. Hinahanap ka niya. Narinig ko siyang nagtatanong kay Becca kung dito ka ba nagtatrabaho. Paniguradong mamaya lang ay tatawag na si Becca sa'yo. Napatigil siya sa pagsalita nang biglang tumunog ang telepono ko. Pareho kaming napatingin ni Venice roon. Nagkatinginan kaming muli at sumanya siya sa akin na huwag yung sasagutin dahil alam na namin kung sino iyon. Huminga ako ng malalim at nakita ko ang pagsapo ni Venice sa kanyang noo nang mas piliin kong sagutin yung tawag. Hello? Vienna Miranda speaking. May I know who's the line? Magalang kong pagsagot doon sa tumatawag sa kabilang linya. Kung si Becca man ito, parang hindi pa rin tama ang hindi ko sagutin ang tawag niya dahil ang maaaring konektado kay Oliver ang magiging pagtawag niyang iyon. Hi Vienna, si Becca ito. May naghahanap kasi sa'yo rito. Kasama siya ng ka-meeting ni Sir ngayon. Kilala ka raw niya at tinatanong niya kung pwede ka raw daw makausap. Mariin ko ipinikit ang aking mga mata dahil sa sinabi niya. Huminga ako ng malalim bago sumagot. Ano daw ang pangalan? Pagkukunwari kung wala akong idea sa kung sino naghahanap sa akin kahit nasabihan na ako ni Venice. I look at Venice. She clasped her hands over her chest. Mukhang mas kinakabahan pa siya kaysa sa akin. Wait, itatanong ko ulit. Pareho kaming hindi na nagsalita muli ni Becca. Ako naman ay naghihintay lamang sa susunod niyang sasabihin. Oliver Ramirez daw. Kung hindi ka raw busy, baka pwede daw kayo mag-usap na dalawa. I'm working. Hindi ako pwedeng umalis na lang dito. Pagkasabi sa kanya ay mag-uusap kami mamayang lunch break. Magkita na lang kami sa lobby. Matapos ko sabihin iyon ay binaba ko ng tawag. Nakatingin naman sa akin sa Venice na para bang dismayado siya sa naririnig mula sa akin. Makikipag-usap ka sa lalaking yun? Huwag mo nang ituloy. Baka mamaya kung ano lang sabihin sa'yo niyan. Sumama lang ang loob mo. Anya,
Ngumiti naman ako kay Venus at siniguradong magiging maayos sa magiging pag-uusap namin ni Oliver. Mabilis na tumakbo ang oras. Pagtingin ko sa orasan ay 12 o'clock na. Nagpaalam na ako kina Venus at Chad na hindi ako sasabay sa kanilang kumain ng lunch. Napanguso lang naman si Venus sa akin habang si Chad ay walang idea kung anong nangyayari. Tawagan mo kami kapag kinailangan mo ng backup. Nag-thumbs up na lang ako kay Venus at umalis na ng opisina. Wala pa akong masyadong kasabay sa mga oras na ito sa elevator kaya mabilis ako nakarating sa ground floor. Sa may waiting area ng lobby ay naabutan ko si Oliver na nakaupo. Huminga muna ako ng malalim bago nagpatuloy sa paglalakad at lumapit sa kanya. Tumikim ako upang makuha ang atensyon niya. Agad naman siyang napatayo nang makita ako. Ngumiti siya sa akin at binati ako ngunit hindi ko magawang makangiti sa kanya. Saan mo gustong kumain? Do you want to eat in a restaurant? Anywhere is fine. We don't have to eat in a fancy restaurant. We're not going on a date. We're going to talk. Naglakad na ako palabas ng building at naghanap ng malapit na makakainan. Hindi na rin naman na umangal si Oliver at sinundan na lang ako. Nagtungo kami sa isang diner. Nakakain na kami dito nila Chad at Venus kaya alam kong masarap ang mga pagkain dito at hindi gaanong kamahalan. Umorder na kaming dalawa ni Oliver at nang iwanan kami ng waiter ay nagsimula na kami mag-usap. I'm trying to contact you, but I can't reach you. Panimula niya. Gusto kong mapangisi dahil para siyang nagpapaawa sa akin. Ganoon pa man ay ayoko namang isipin niya na pinagtatawanan ko siya. Ang bait ko pala talaga, kaya naaabuso ako. I blocked you. Diretso ang sagot ko sa kanya. Matapos namin mag-usap ni Venus at Chad noong Sabado ay agad kong blinok ang number niya para hindi na niya ako matawagan o makontak pa. Bakit? Para bang gulat na gulat siya sa sinabi ko at napatanong pa siya nito. Hindi ba dapat ay expected na niyang mangyayari ito matapos ang ginawa niya sa akin? You should answer your own question, Oliver. Bakit ko nga ba ginawa yun? Tinaasan ko siya na isang kilay. Naputo lamang ang aming pag-uusap nang dumating na yung pagkain. Hayaan mo muna kasi ako magpaliwanag. Nagsimula na akong kumain habang patuloy pa rin siya sa pagsasalita. Uminom ako ng tubig upang makapagsalita ng maayos. Hindi ko na kailangan ng paliwanag mo. Whatever will spit from your mouth will be some kind of bullcrap and I won't going to buy. Hindi ako maniniwala sa kahit na ano sasabihin mong kasinungalingan. Pilit akong ngumiti sa kanya. Sandali lang naman iyon at agad ding naglaho. Nagpatuloy na ako sa pagkain. Don't you think it's your fault? Napatigil ako sa pagkain dahil sa sinabi niya. Nagangat ako ng tingin sa kanya. Hindi makapaniwala sa narinig ko. My fault? Kasalanan ko na nag-cheat ka sa isang relasyon? Paano ko naging kasalanan, Oliver? Please, enlighten me. I'm kind of lost. Sarkastiko sabi ko sa kanya. Unang-una, bakit kasalanan ko na hindi siya matapat sa isang relasyon? Ako ba ang nangaliwa? Ako ba ang may iba? Hindi ba at siya? Kaya bakit akong sinisisi niya? 3 years ago, wala kang oras sa akin. Halos kalimutan mo na may boyfriend ka. Masyado ka nasubsob sa trabaho mo. Tiniis ko yun at inintindi dahil alam ko na may pinagdadaanan ka pero ang tagal ng pagtitiis kong yun. Nagka-problema ako, wala ka. Kailangan ko ng kausap, wala ka. Sally was the only one I had. She filled the gap that you left empty because you don't have time for me. Natulala ako sa sinabi niya. Hindi ako makapaniwala na naririnig ko ito sa kanya. 4 years ago, namatay ang buong pamilya ko, Oliver. At alam mo yun, 3 years ago, nagkalugmok-lugmok ako at halos gumuho ang buhay ko dahil sa utang na naiwanan ng pamilya ko na kailangan kong bayaran. Akala ko naintindihan mo ako. May problema din ako ng mga panahon yun, Oliver. Nagbabad ako sa trabaho hindi dahil gusto ko. Marami akong pinasukan trabaho para kahit papaano ay makaipon sa pambayad ko sa mga utang ng pamilya ko. Lagi ako nasa tabi mo kapag may problema ka. Noon lang ako nagkulang at wala sa tabi mo dahil ang dami kong problema. Ikaw ang wala sa tabi ko. Pero pinilit ba kitang damayan ako? Hindi. Kasi ayokong intindihin mo pa ako ganoong alam kong may sarili kang buhay. Naging okay ako kahit wala ka sa mga araw na halos mabaliw ako kakaisip saan ako kukuha ng pera. Nakarinig ka ba na panunumbat sa akin sa hindi mo pagdamay sa akin sa mga oras na kailangan kita? Hindi. Pero ano ginawa mo? Habang nadudurog ako kakaisip sa mga problema ko, nakahanap ka na pala na ipapalit sa akin. Oras at pag-unawa lang naman ang hiningi ko sa'yo noon. Nakala ko ibigay mo sa akin pero hindi. Dahil sa mga oras na iniisip mong nagkulang ako sa'yo, naghanap ka ng iba upang punan ng pagkukulang kong yun. Hindi ko na magawang pigilan ang sarili ko.
Sobrang na-trigger ako sa sinabi niya. Nawalan ako ng ganang kumain. Sa palagay ko ay kahit pilitin kong kumain ay isusuka ko lang mga kakainin ko. Kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Patayo pa lang ako sa pagkakaupo ay agad niyang hinawakan ng aking kamay upang pigilan. Nakayuko siya habang mahigpit na hinahawakan ng kamay ko. Tinangka ko iyong alisin ngunit hindi ko magawang tanggalin iyon. I want you back, Vienna. Nagsisisi akong ginawa ko yun sa'yo. Please come back. Pagmamakaawa niya. Ramdam ko sa boss niya ang pagsisisi ngunit matapos kong marinig iyon sa kanya na parang kasalanan ko pa pala, hindi ko na kaya. Sana, naisip mo ang mga maaaring mangyari bago mo gawin na lahat ng ito. You had a chance to end your relationship with her, but you didn't. Hinintay mo pang mahuli ko kayo. Go back to that woman. Baka mas kailangan kanya kasi sa akin. Tinabig ko ang kamay niya ngunit kasing bilis ng pagkakatabig ko sa kanya ay ang muli niyang paghahawak dito. Kunot to akong tumingin sa kanya. Tumayo siya at itinaas ang ulo sa akin upang harapin ako. Makikipagbalikan ka sa akin, Vienna, dahil hindi ko tatanggapin ang pag-hindi mo. Pareho lang naman tayong may pagkukulang sa relasyong ito Bakit ako lang dapat na magdusa? Pahigpit ang pagkakahawak niya sa kamay ko habang sinasabi niya iyon. Tinangka kong tanggalin ang kamay niya sa akin dahil nasasaktan na ako. Gusto ko na rin umalis dito dahil nakakakuha na kami dalawa ng atensyon. Bitiwan mo ako, Oliver! Aray! Parang binabali niya ang kamay ko. Napapikit ako dahil sa sakit at higpit ng pagkakahawak niya sa akin. Hindi na nagsalita si Oliver pero kitang-kita ko ang panlilisik ng kanyang mga mata habang nakatingin sa akin. Natakot ako nang makita ko ang panlilisik ng mga mata ni Oliver. Halos makalimutan ko nga na halos mabali na niya ang kamay ko dahil sa pagkakahawak niya rito. Ma'am, okay lang po ba kayo rito? May lumapit sa amin isang waiter. Nakaabang na rin ang guard ng diner. Napansin ata nila kaming nakatayo lang dito. Agad akong binitawan ni Oliver at inayos ang kanyang sarili. Ngumiti siya doon sa waiter bago mag-iwan ng pambayad sa lamesa. We're fine. Nagtatalo lang kami kung sino magbabayad. Kalmado niyang sinabi. Napalunok naman ako dahil sa kaba. Iyon ang unang pagkakataon na nakita ko si Oliver na ganoon kaya sobra na lang ang pagkabigla ko. Shall we go? Bumaling sa akin si Oliver habang nakangiti. Ganoon pa man, kita mo pa rin ang panlilisik ng mga mata niya. Nauna siya naglakad papalabas ng diner. Napatingin ako doon sa waiter at agad na nagpasalamat bago lumabas din. Malapit lang ang opisina ko kaya makakatakbo agad ako roon. Alam kong kapag nandun na ako ay hindi ako magagalaw o masasaktan ni Oliver. Hey! Nagulat ako na may humigit sa kamay ko nang makalabas ako ng diner. Nilingon ko siya at nakita ko si Oliver. Napalunok ako at muling ginapangan ng kaba. Ngayong wala na akong kahit na konting tuwala sa kanya, natatakot ako sa maaari niyang gawin. We're not done talking, boo. Ayusin pa natin ang away natin, hindi ba? Agad kong binawi ang kamay ko mula sa kanya tumakbang papalayo. Tinatangka kong tumakbo papalayo sa kanya ngunit alam ko na mahabol niya agad ako bago pa man ako makarating ng building namin. Vienna, ayusin natin to. Why are you keeping your distance from me? Hindi naman kita sasaktan. Nakangiting sabi niya sa akin. Liar, you just hurt my wrist earlier. Hindi ako nakinig sa kanya at patuloy lang sa pag-atras papalayo sa kanya. I don't care if people will see us and think that I'm crazy for doing this, but I'm not letting him go near me. Nakita ko ang pagkapikon sa kanyang mukha nang hindi ako tumitigil sa paglayo sa kanya. I don't trust this man. Pakiramdam ko ay biglang hindi ko siya kilala. Vienna! Oliver! You're here! Akala ko kailangan pa kitang hanapin. Napatigil kaming dalawa ni Oliver nang may magsalita mula sa likod ko. Napalingon ako at nakakita ko ng isang may edad na lalaki at si Bricks sa tabi nito. Nung una ay may ngiti sa mga labi ni Bricks ngunit agad yung naglaho nang makitang itsura ko. Kumunot ang noo ni Bricks habang pinagmamasdan ako. Nagdiwas lamang naman ako ng tingin sa kanya. Ayoko makita o mahalata niya ang takot sa aking mga muka. Baka kung ano na naman isipin niya o kung ano na naman ang itanong niya. Is this your girlfriend, Oliver? Muling sabi ng matandang lalaki. Nagulat ako nang maramdaman ko ang kamay ni Oliver sa aking bawang. Yes, sir. This is Vienna. Kay Mr. Valiante po siya nagtatrabaho. Magalang na sagot ni Oliver sa kanyang boss. Kinilabutan ako sa sinabing iyon ni Oliver. How can he still say that? Hiwalay na kaming dalawa. Binala ko magsalita ngunit naramdaman ko ang paghigpit ng pagkakahawak ni Oliver sa aking bawang kaya umurong ang dila ko.
Don't you dare say a dumb word, Vienna. Baka tuluyang magdilim ang paningin ko sa'yo. Bulong niya sa akin habang nagpapanggap na hinahalikan ng ulo ko. I see. Kaya naman pala nang malaman itong si Oliver na sa kumpanya ng mga Villante ako pupunta siya na nag-volunteer na sumama. Gusto lang palang makita ang girlfriend. Natatawang saad ng matanda. Pilit akong ngumiti. Natatakot sa pagbabanta ni Oliver. Gustuin ko man tumingin kay Briggs upang humingi ng tulong ay hindi ko magawa. Hindi ko magawang kumilos o gumalaw man lang. Anyway, thanks for the lunch, Mr. Villante. I hope we'll get some good news from you soon. Dito na lang ako. Thank you for meeting us even with a short notice. You're a fine man. Hindi ako makapaniwala na binata ka pa at wala man lang kasandahan. I might introduce you to my daughter. Nagtawanan sila dahil sa sinabing iyon ng matandang lalaki. Pilit pa rin akong ngumiti habang nakatingin lamang sa sahig. Ramdam ko ang panginginig ng aking tuhod dahil sa nararamdaman takot. Paano ba yan, Oliver? Maghihiwalay muna ulit kayo ng girlfriend mo. Pumalakak yung matandang lalaki bago nagpaalam sa akin. Matipid lamang naman akong tumango sa kanya. Humawalay na rin sa akin sa Oliver at hinalikan ng aking pisngi. Tinangka ko pang mag-iwas ngunit nagawa niya pa ring ilapat ang kanyang labi sa aking pisngi. Sumakay na silang dalawa sa isang magarang kotse. Nakita ko pa ang pagtingin sa akin ni Oliver kaya agad ako nag-iwas ng tingin sa kanya. He's an asshole. Hindi ko akalain na sa tagal namin magkarelasyon ay parang ngayon ko palang nakikita ang tunay na kulay niya. Vienna. Napatalon ako sa gulat ng tapikin ni Briggs ang aking balikat. Napahawak ako sa aking dibdib at hinabol ang aking paghinga. Parang kanina pa ako hindi nakakahinga na maayos dahil kay Oliver. Nagulat din si Briggs sa naging reaksyon ko. Agad kong binawi yung pagkakagulat ko at buong lakas na mamitis sa kanya. Sir, bakit po? Kailangan ko magpanggap na maayos ako. Hindi ko kailangang ipasa o ibahagi sa kanya ang mga problema ko. Hindi nagsalita si Briggs at base sa ekspresyong mayroon siya habang nakatingin sa akin na hindi niya pinaniniwalaan ang mga ngiting nakatapal sa aking labi. If you don't want to share what's going on inside your head, that's fine. But don't force a smile when you don't feel smiling. That's not going to work with me. You can't deceive me. Matapos niyang sabihin iyon ay naglakad na siya pabalik ng opisina. Nakalagay ang isang kamay niya sa kanyang bulsa. Kasabay ng pagtalikod niya sa akin ay ang pagbagsak ng mga labi ko. Naglaho ang mga ngiting pilit kong ipinapakita sa kanya. Agad akong tiningnan ni Venice nang makabalik ako sa opisina. Ngumiti lang naman ako sa kanila at agad na nagpunta sa aking upuan upang makapagsimula na ng trabaho. Ano nangyari? Balita ko'y nag-usap kayo ng ex mo Napatingin ako kay Chad. Ngumiti ako sa kanila. Gustong-gusto ko ipakita sa kanila na okay lang ako pero hindi ko na ata kayang magpanggap. Napatayo sila Venice at Chad nang mapansin ang pagbabago sa expression ko. Agad nila ako nilapitan. Napatakip ako sa aking bibig at ipinikit ang aking mga mata. Naganap muna ako ng lakas ng loob upang ikwento sa kanila ang nangyari. Terror on their faces. They gasped and processed everything that I've said. Oh my God! Scary! Sigaw ni Venice. Girl, nakakatakot siya. Baka kung anong gawin niya sa'yo. Oo nga, Vienna. Tapos mag-isa ka pa sa apartment mo. May susi siya nito, hindi ba? Mamaya niya nabigla ka nalang saktan tapos kung anong masamang gawin sa'yo. Just based on your story. He's capable to hurt you. Marahang hinigit ni Chad ang aking kanang kamay. Yung mahigpit na hinawakan kanina ni Oliver. And look, halos mamagay ang palapulusuhan mo sa ginawa niya sa'yo. Agad kong binawi ang kamay ko at itinago iyon. Ayoko makita nangyari rito. Bumabalik ang kilabot na naramdaman ko kanina. Gustuin man naming samahan ka mamayang gabi, hindi kami pwede. Si Chad kasi ay nakalibukas. Uuwi ata siya ng Mindoro. Ako naman ay pupunta ng Paranaque dahil pupuntahan ko yung kapatid ko. Malungkot na sabi ni Venice sa akin. Umiling ako. Hindi naman nila kailangang humingi ng paumanhin. Okay lang. Magdadagdag na lang siguro ko ng lock mamaya para hindi makapasok si Oliver kung puntahan man niya ako. Sabi ko sa kanila bago ngumiti. Bumuntong hininga naman sila bago tumango sa akin. Bumalik na kami sa kanya-kanya namin trabaho. Hindi pa rin ako mapalagay. Parang ang ayokong umuwi. Ganun pa man ay ayoko namang idamay pa ang ibang tao sa problema ko, lalo na't may kanya-kanya kaming mga iniisip. Tinax ko na lang si Elaine. Pwede kayang sa kanila muna ako mamaya o kahit siya muna ang sumama sa akin? Nakatanggap naman agad ako ng reply mula sa kanya. Sinasabing hindi siya pwede mamaya dahil baka gabihin na siya ng uwi.
Napabuntong hininga na lang ako. Hindi naman siguro ako gaanong dapat na mag-alala. Pinababantayan naman ako ni Bricks. Nakabantay pa rin sa akin ang mga tauhan niya. Ngunit hindi pa nga pala nila alam na hiwalay na kami ni Oliver. At para bang binabantaan ako nito para lang makapagbalikan sa akin niya. Magang nag-out si Cha dahil babiyahe pa raw siya. Ngumiti ako sa kanya at pinaalalahanan niya naman ako na mag-ingat. Tinanguan ko naman siya. Dumating ang alas 5. Panay ang tanong sa akin ni Venice kung magiging maayos lang daw ba ako. Lagi ko naman siyang ina-assure na magiging okay lang ako. Ika-cancel ko na lang pagpunta ko sa Parañaque. Kasamahan na lang kita. Agad ako napatingin kay Venice dahil sa sinabi niya. Umiling ako dahil hindi naman niya kailangan gawin iyon. Naku, huwag na. Magiging maayos naman ako. Maglalagay na lang ako ng panibagong lock sa pinto mamaya. Ayoko naman na hindi niya mapuntahan yung kapatid niya dahil lang sa akin. Sure? Tawagan mo ako kapag may nangyari ha? Tatawag agad ako ng tulong. Diyos ko, kinakabahan ako para sa'yo. Napangiti ako dahil sa sinabi niya. Alam ko naman yun at nagpapasalamat ako dahil doon. Don't worry, I'll be fine. Naghiwalay na kaming dalawa dahil sasakay siya papuntang Parañaque.